So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo sa panibagong episode ng ating Craft series. So, nagtataka kayo bakit medyo late na ako mag-upload. May reason kasi yun. Medyo late game na kasi ako guys. And yung ginagrind ko is hindi na normal na mga resource lang. Ang ginagrind ko na yung mga enchant, yung mga talagang mga pang endgame na kailangan ko. Isa na doon yung mga potion, which is mahirap talaga. So, may mga clip akong papakita sa inyo kung ano ba yung mga ginawa ko nung mga wala akong upload. Mag-alala kasi naging productive naman yung grind ko nun. And, yun nga. Tapos ko ipakita yun. Sasabihin ko sa inyo yung balak natin gawin sa episode na to. So, umpisa natin sa part na to mga ate at kuya, no? Nagpa-farm kasi ako dito ng pixie dust. And yung sakto, yung sword ko, wala namang course of possession, ninakaw yung sword ko. Yung pixie kasi nagdala ako ng mga item, kaya ayoko dito eh. Wala namang course of possession, yung madali lang sana makuha yung sword ko. Kaso ang problema, hindi ko mahanap yung pixie kumuha ng sword ko. Kahit anong gawin kong patay doon sa mga pixie na nakikita ko, walang nag-drop ng sword. Ibig sabihin, may pixie nagnakaw na hindi ko makita. Halos pinagpapatay ko na nga lahat ng pixie na nakita ko dito. Kaso wala talagang nadadrop na sword. So kamatit ko kaya pala ako nagpa-farm ng pixie. Kasi kinukuha ko yung pixie dust para gumawa ng flight potion. Gagamitin ko kasi para sa boss yun sana. And nalaman ko din after ko mag-grind na hindi pala yun yung pixie na kailangan ko i-grind. Ibang pixie pala, yung pa-square na pixie na galing ng familiar po na. So mali na yung ginagrind ko, nawalan pa ako ng magandang sword. So double KO talaga sa akin yun. Ginawa ko na lang dito, minark ko yung lugar para masunog ko to mamaya. So susunugin ko to pag nakuha ko yung susunugin ko to kapag nagkaroon ako ng time. Dito sa part na to mga atat ko yan, umpisahan ko ng i-enchant yung mga natitirang enchant sa akin para ma-ready ko na yung bago kong weapon. Since kakailanganin ko na naman ng maraming XP para dun sa weapon, nag-grind ako ng stray. So bakit stray yung ginagrind ko mga atit kuya? Kasi may dinadrop yung stray na exclusive bubble na kailangan ko para gumawa pa ng mas malakas na bubble. So malalaman nyo mamaya kung para saan yun. Mabuti na lang di rin masyadong matagal yung inabot. Nag-drop din siya ng ring of overclocking. So kailangan ko to para mag-craft yung ang charm. So dito mga atit kuya makikita nyo ang kinakrap ko na yung ang charm. So yung ang charm is para siyang pinagsama-samang iba't ibang bubble na nagtatanggal ng bad effects. Pinagsama-sama sila, ginawang isang bubble. So para siyang silver armor. Pero bubble. Kaso itong bubble na to, gumagana lang siya sa mga vanilla vanilla bad effects. Hindi siya gumagana sa Lycanite. So record pa rin yung Lycanite sa akin kasi yung mga Lycanite mobs, iba yung mga effect na binibigay nila. Tsaka itong itong bubble na to, gagamitin ko to para sa weapon ko. Kailangan ko tong bubble na to para magamit yung weapon na gagawin ko. Dito makikita nyo, ginagawa ko na yung bago kong weapon. So, napili kong weapon is Spike. Wala namang masyadong kakaiba sa weapon na to bukod sa malayo yung reach niya. So, napili ko to kasi parang kakaiba lang din siya. So, gusto ko lang mag-try ng ibang weapon. And para magamit mo to, kailangan mo ng ang charm kasi yung weapon na to is two-handed weapon. Kapag may any items ka sa off slot mo, is yung damage niya is half and yung attack speed is half. So kapag meron kang ang charm, natatanggal niya yung weakness and nawawala yung debuff na yun. Kaya yung ang charm is important para sa weapon ko. Tapos dito, sumakto pa nga mga ate at kuya, nag blood moon. Sakto, kailangan ko ng maraming AXP. Ang ginawa ko, pinagpapatay ko lahat ng blight tsaka champion mobs na nakita ko kasi matataas yung EXP and may mga drop silang magaganda. After ng blood moon, nagkaroon din ng winter grasp na event. Wala namang special sa event nito bukod sa nagsasamon siya ng mga iba't ibang ice elemental na mobs. Pinagpapatay ko na rin sila para sa EXP. Tapos dito mga atit ko yun, umpisahan ko ng i-enchant yung weapon ko. So yung weapon na to is merong 22 enchants. Max lahat bukod sa isa. Yung
isang yon is hindi ko kasi mahanapan ng villager or hindi ko makita sa mga hindi ko mahanapan yung purging blade yun eh. Hindi ko siya mahanapan ng ibang ano pa, ibang ibang purging blade pa para mapa-level up ko. Actually, dapat nga nasa 25 plus tong enchant nito. Kaso hindi ko mahanap yung ibang mga enchant na yon. So 22 na lang yung enchant. So yung una natin is yung saber, may 17. So, hindi ko nga pala agad nalagay lahat ng enchant nito, mga dad ko, masyado kasing mahal. Mas mahal siya ng sobra ng 2 times sa saber ko, yung una kong weapon. And talagang kailangan ko ng maraming EXP. Part na to, nakakita pa nga ako ng level 5 dragon. Wala namang mahirap, di namang mahirap na sa akin yung dragon. Saglit na lang sila. So nilutan ko lang to para sa mga extra ano, pang then nakita ko tong malaking structure sa desert. So rare daw to. And ang laman niya is puro emerald and gold. So magandang loot to para sa akin kasi pwede ko silang gamitin pang trade ng villagers. Tapos hindi kalayon doon nakakita ulit ako ng mas malaking desert structure. May mga emerald and gold lang din dito pero mas madami yung gold dito compared doon sa nauna. Tapos noon pinagko-convert ko lang yung iba kong gold sa villager para maging emerald. And bumalik na ako ng base para mag-enchant ulit nung pike kasi nakaipon na ako ng susunod na pang-enchant level. Kaso yung susunod is mas mahal pa doon. So kailangan ko ulit mag-grind ng EXP. Ito mga atit, kuya, kinalaban ko yung mga defiled land boss kasi may enough materials ako pang summon sa kanila. So dalawa lang yung na-summon ko kasi dalawa lang yung materials na meron ako. Hindi naman sila malakas pero nagbibigay sila ng decent amount of EXP para silang blight mob kaya kinalaban ko na. Finally, magagawa ko na yung pinakamalakas kong item sa ngayon. 149 wala. 149? Sabi naman. Buti may sobra pa ako. Ayun, 149. Daming enchant, Diyos me. Ultima Pike. May dagdag kapag may pangalan. Huwag na nga lang. Sa enchant ko, hindi siya sakop yung buong ano. Hindi sakop yung buong. Ilan ba tong enchant ko? Teka nga. Small natin. Small. Supreme Sharpness, Rune Piercing Capabilities 4, Shifter Slashes 5, Advanced Looting, Subject PE, Arc Slash Viper, Upgraded Potential Adept, Critical Strike, Supreme Fire Aspect, Envenom, Purging Blade, Vampirism, hindi pa max yung Purging Blade ko, wala na kasi akong makuha. Vampirism, Atomic Deconstructor, Lifesteal, Advanced Spending, Curse of Possession, Unbreaking, True Strike, Parry. Ayan, hindi na siya mawawala. Malakas pa, ilang damage? 27.5. So dito mga atit kuya, nag-grind ulit ako gamit na yung bagong weapon. Nakakita ako nitong Knockback X na Blaze Rod. So nagulat nga ako dito kasi Knockback X eh. So pwede ko itong i-disenchant para makuha yung Knockback X. Dito naman mga atit kuya, nagtataka ko yung ba't ako nag-enchant ng maraming boots kasi hinahanap ko yung advanced protection na enchant kasi wala pa rin ako nakikitang villager na yon.
And yun yung pinakakailangan ko para sa boss kasi yun yung nire-record sabi sa Reddit. Hindi daw kaya ng protection lang and mas safe daw kung naka-advance protection ka. Since hindi ko makita yung enchant ng hinahanap ko, gumawa ako ng end crystal dito. And pumunta ako ng nether ng end para i-resummon pumunta ako ng end para i-resummon yung Ender Dragon. So, bakit ko ba siya nire-resummon? Kasi kailangan ko guys yung breath niya para makagawa ko ng Draconic Potion of Transformation. Yung unang try ko dito is fail kasi hindi ko alam kung saan nilalagay yung mga End Crystal. Dun pala para sa gitna nung mga gilid ng portal. Pangalawang try, nag-successful na yung pagre-resummon ko and yun, hindi ko naman kinalaban yung Ender Dragon. Hinantay ko lang siya mag-breath, tapos nag-collecta lang ako ng breath niya. So ito mga titguya, nakagawa na ako ng Draconic Potion. Maganda siya kasi may flight and may extra health ka makukuha pag ginamit mo to. Ang problema mga titguya, kailangan niya ng mana. So yung mana na yun is nauubos habang lumilipad ka. So, hindi siya sufficient kapag ginalaban mo yung boss kasi baka mawalan ka ng flight ability. Malaglag ka lang din. Tapos sa part na to, mga atid ko yan, nawalan ako ng nawala yung shulker kong puro laman is emerald and gold. Yun yung pang trade ko na shulker yung kulay orange. Nawawala siya dito. Kaya binalikan ko yung malaking structure na nakita ko nung pangalawa. Buti na lang hindi ko siya nilutan kasi ang nasa isip ko, babalikan ko siya if ever kailanganin ko. Buti na lang, kinailangan ko and hindi ko nga nilutan. So nabalikan ko. Then dito mga red kuya, nakakita ako ng advanced flame na magagamit ko future sa bow. Since yung sa Draconic Potion nga is may downside na mawawala yung flight ability mo kapag naubos mana. Naghanap ako ng cartographer na nagbebenta ng Flower Forest para makakita ko na yung pixie na tama para makagawa ko ng flight potion. Yung pixie dust na tama yung kailangan ko. So mas mas efficient to kasi talagang flight lang yung binibigay niya and walang downside. So, after ko makapag-trade doon sa cartographer, hinanap ko kaagad kung saan yung flower forest para maumpisahan ko na yung pag-grind. Ilang oras din ako nag-aantay dito, mga 1 to 2 hours. Wala namang fixing nag-i-spawn. So, nagtataka ako kung mali ba tong biome na napunta ko or may something mali na ako nang ginagawa. So, nalaman ko dito na ang mali pala, kailangan mapunta ka doon sa 0-0 na chunk and aangat ka na mataas para mag-respawn yung mga pixie, mag-reset yung spawn sa baba. So, tinatawag daw yun na lazy chunk. Kailangan mo daw gawin yun if gusto mo mag-spawn yung mga pixie. And kailangan mo patayin yung mga passive mobs na umaagaw ng spawn ng pixie. Medyo matagal tong pag-grind na to mga atin kuya. Talagang naka 3 oras ata ako dito pero hindi madami yung nakuha ko. Hindi pa siya umabot ng isang stack or kalahating stack man lang. So dito sa mga structure na to na nakikita nyo sa taas na nalutang, may chance pala siya magbigay ng flight potion. Kaya titigdan ko rin siya every na while na may makita ako. So sa part na to mga atet ko, nakakita na rin ako nung hinahanap ko talaga na villager which is yung advanced protection. Ito lang yung kailangan ko para matuloy ko na yung paglabang ko doon sa boss kasi required talaga yung advanced protection and hindi ko pa kasi nakakalaban so mas gusto ko na prepared ako. Ayan nga, nakita nyo naman, may bago na akong weapon which is yung pike. Almost perfect na to. Isa lang yung kulang nitong enchant, yung sa purging blade, di ko na max. Yan lang yung kulang nito pero complete enchant na itong super na ito, pike na to. So, nag-pike ako kasi may long reach. Yan nga, kaya gusto ko rin nawala yung saber ko eh. Yung saber ka na gagamitin ko eh. Pero okay na rin yun. Tapos, hindi pala natin makakalaban lahat ng boss kasi yung nalaro ko siya nung dati, napapanood ko pa yung mga walk
playthrough nito is yung mga boss sa nether lang silang lahat. Ngayon kasi may kanya-kanya na pala silang dimensions. Ang mga kalaban lang natin ngayon is si Rakobart. Siya lang yung mga kalaban natin ngayon, si Rakobart. Mag-e-enchant muna tayo ulit. Kasi may, ano guys, diba nakakita na ako na advanced protection. Yun lang talaga yung pinaka-inantay ko guys. Dito kasi sa overworld, doon na nang makamatay sa akin. Problema sa nether tsaka sa end, masakit pa rin sila guys. Masakit pa rin ang damage nila sa akin. So yung advanced protection is kailangan talaga. Lalo na kakalabanin ko yung boss and mas masakit sila guys. Eto, mag-enchant muna tayo. Naka-ready na yung mga enchant dito. So, may upgraded potential ako madami kasi may villager pa lang may gento. Nakahanap ako. Tapos ito, may mga XP naman ako na kahit pa pa. So, umpisa natin mag-upgrade sa helmet. Oops. Oh. Eto guys, ano na to? Mga tit kuya, final na silver armor ko na rin to. Kasi lalagyan ko na ng ancient to. Marunong na ako kung paano gumamit. Ay, kukuha lang ako ng mga anvil. Kasi baka masira eh. So, ganun ulit. 1. Medyo mahal na kagad ah. Okay. 1. Ay, nalaglag. Tapos itong dalawa. 2. 18. Hindi na madami akong kahit pa paano naipon na EXP. So, nilagyan ko na rin sila ng advanced thorns. Dapat burning thorns ilalagay ko. Kaso wala akong makitang burning thorns na villager. So, thorns na lang. Ito. Then, ito. 13. Ito na lang. 3. 17 lang. Okay. Yan. So, ang enchant niya is, Advanced Protection 4, Advanced Thorns, Respiration and Break, and Aqua Affinity, tsaka Mending. So, yung Asian Tome, guys, ganito siya gamitin. Hawakan mo yung Asian Tome dito. Tapos, yung may Unbreaking 3 ka na item. Tignan nyo, Unbreaking 3. Pag ni-right click ko, shift right click. Habang hawak yung item, shift right click. Oh, ayan. Diba na wala yung Asian Tome ko? Ito, naging Unbreaking 4 na. So, nag-upgrade siya. So, ayan. May Unbreaking 4 na tayo na helmet. Lagay muna natin ulit dito. Tapos, gawin natin to. So, next is yung sa chest plate na tayo. Chest plate strengthened by mahal. Okay, 20. 23. Tapos ito, dalawa. Ano ba mas mahal sa dalawa? 23. Ito. 24. So, ito muna. 17. 17 pares eh. 17 lang pala pares. So, okay lang. Okay, 31. Patong, 42. Mahal na kagad. Okay lang yan. Marami naman akong EXP. Tagal kong grind to guys. Yung mga EXP tsaka yung chat. Lalo talaga yung Advanced Protection. Nakapanghina mag-grind ba. 42. Sunod. Ang sunod is ito. Anong mas mahal? 22. 18. 17. Okay. So, itong tatlo na to. Pagsasabahan ko na 5. 5. Magkano siya? 33. Mura lang. Pero kung lalagyan ko ng upgrade potential, mas mura to, 10. 18, mas mura.
28 lang. Okay, 28. So, ito. Next is, dito na tayo sa legs. Hindi ko sure kung tama ba. May heating lang pala tong legs ko. Ganito na rin natin para mabilis. Ay, nakalimutan ko ilagay yung tome. Lalagay ko na lang mamaya. Kumuta ko ilagay yung tome, guys. Sorry. Ito. Tapos protection. 16. Hindi mo siguro maubos tong naipon ko. 16. 3. 15. Tapos ito-tom ulit natin. Ayan. Breaking ko na rin. Ito-tom ko na rin. Okay. Ay. Unbreaking 4 na rin. So, ito na yung pinakahuli kong silver armor na gagawin mga atit kuya. Hindi na ako gagawa ng ibang silver armor unless masira to. Or makakita ko burning thorns. Baka sipagin ulit ako gumawa. Kasi wala akong makitang burning thorns eh. Ito yung sa ano. Ang dami nitong sa boots. Boots talaga yung madami lagi. 17 kagad. 17. Uy, sira. Yan. 7. 28. Mahal yun ah. 28. 28. Tapos to 5. Ano to 1, 2, 4. 10. Napag ilagay ko na ba? Parang isahan na lang, no? 10. Tapos 43. Okay. Ayan naman. 43. Ang ano lang ata yun dito. Dalawa, tatlo. Pa. 48. Tapos totoo lang ulit natin. Yan. Ito na. Hindi ko nagamit lahat ng upgraded potential. So, ano lang. Ito yung enchant niya. Advanced Protection 4. Advanced Thorns 3. Respiration 3. Unbreaking 4. Aqua Affinity Mending. Strengthened Vitality V. Berserk 4. Advanced Protection 4. Greated Potential. Advanced Thorns. Unbreaking Mending. Advanced Protection 4, Advanced 3, Agility 2, Advanced Mending, and Breaking 4. Tapos ganun din dito, Weather Falling, Deep Strider, Lightweight, High Jump, Advanced Mending. So, nataka kayo bakit Advanced Mending tong dalawa and ito hindi. Kasi guys, yung pinagkaiba ng Advanced Mending tsaka Mending. Yung Mending, yung kapag may EXP, lahat ng naka-mending, yun yung pinaprioritize na unahin. Yung advanced mending is yung pangalawang pinaprioritize. So, unahin mo dapat yung head tsaka body mo kasi yun yung ano mo, sila yung pinaka core mo. Kumbaga sila yung importante. Diba kasi kapag namatay ka sa head or sa body, mamatay ka na talaga. Hindi naman katulad nung sa ano, sa legs and sa boots. So, yun yung kaya mahalaga yung enchant ng mending yung ano mo para sila yung ma-prioritize sa repair. Yan. So, full armor na tayo. Full enchant na ako ng mga kailangan ko. Then, pupunta na tayo ng nether. Siguro tutulog muna ako para mag-regen yung hearts. Yan. Yan. Tapos, ano na tayo? Magre-ready na ako papuntang nether. Yan mga atet ko yan, ready ko na yung portal, bubuksan ko na lang. So dito ko na ready para malapit. May mga ages kasi dito, pero pag nag-iipon sila na lang papatay.
Dala lang din ako ng waystone para madali na lang maka-teleport doon. Lalapag ko na lang doon kung saan man. No. Hindi naman ako kinakabahan sa nether kasi may dragon eye ako. Pwede akong tumalon sa lobby, walang problema. Kaya, ayun, pero punta na tayo. Punta na tayo. Ang goal natin dito guys is yung Silcinite na ano, na ore, tsaka yung bone mushroom. Yun yung mga kailangan ko. Hindi tulad dito yung sa N puro. Ito bone mushroom. Ito. Ayan, yun yung mga kailangan ko. Bone mushroom. Hindi katulad yung sa N. Dito, sakto lang yung dami ng mga mobs. Sa N kasi tuloy-tuloy. Ito yung mga kailangan. Actually, ito lang nga yung kailangan. Lulat naman ako. Nasa fortress pala tayo eh. Terrible fortress. Hindi ko naman kailangan ng fortress eh. May kailangan pa ako dito eh. Cincinate. Hindi ko sure kung ito yun. Ito nga. Nasa gold ore pero hindi siya gold ore. Cincinate ore. Hindi ko lang makita masyado yung mga mobs kasi pula lahat. Dungeon pero para resistance ako. Uy, naliwata. Ubus niya yung tubig ko. Aha. Ano mong kakaiba? Dami kong wither skeleton. Saan galing yan? Wala masyadong wala ko saan tong boss. May isang po yung boss niya. Oo, hindi ko alam na kung saan yung daan dito. Kaya alis na lang tayo dito. Magagala na lang. Para siyang Lycanite mobs na dungeon pero pang nether. Pero kung ba't ko nung dito? Ito eh. Ito battle tower na nether. Oh. No. Wala namang loot eh. Yak, may utak na ano. Naglag ako pag biglang mamatay na yung alaga ko. So, dito natin lagay sa pinakagit. Nether. So, try natin umuwi. Oh. Hindi na tayo. So, hanggang doon na lang muna
tayo mga ate at kuya. Sana nag-enjoy pa rin kayo kahit medyo late yung upload kasi sobrang haba talaga ng ginugugol kong oras sa pag-drive. And beto ko naman yung mga kailangan ko. Siguro next episode, kakalabanin na natin kailangan ko. Kasi nakuha ko na yung mga kailangan ko para sa potion. Yun lang kasi yung kailangan ko. Ayun ko baka mag-upgrade din ako ng bow. Kumuha ako bago kasi hindi ito yung final eh. Wala pa akong advanced power. Sa power 6 lang to. Wala din akong magandang flame. Hindi pa lang. Baka maghanap ulit ako sa paka natin talaga. Okay. So hanggang dito na lang muna mga ate at kuya. Sana nag-enjoy pa rin kayo. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Kita-kita tayo sa next episode. Paalam!